Hello guys, sana pong maganda at masaganang araw sa inyong lahat. At sa araw na ito ay marami po kasi nagtatanong sa aking mga followers at subscribers at mga kaibigan ko na kung paano nga po ba yung pagtatanim ng ubas. Saan po ba nagsisimula at paano ito itanim. At kaya bago po para masagot ko ang kanilang mga katanungan ay gumawa po ako ng ganitong content, ng video para hindi na po ako paisa-isa sa kanila na mag-explain o magpapaliwanag kung paano magde-demo kung paano nga po ba yung pagtatanim ng ubas. Sa pagtatanim po ng ubas ay nagsisimula po sa buto o kaya sa cuttings. Ano po ba yung cuttings? Ito po yung mga kinukuha natin sa sanga ng ubas after niyang i-pruning o after nang magbunga sila. At yung nga po, ito po ay kinuha ko sa sanga na kung saan ay time na nung pag-pruning ko ng aking ubas para sa sunod na naman kung pagpapabunga. At yan po, ano po ba yung mga kailangan sa pagtatanim ng ubas? Ang una pong kailangan natin ay syempre itong seedling bag. Itong seedling bag ay may size po ng 3x3x10. Ito na po yung ginagamit ko simula nung tinuro sa akin nung nakita ko sa mga nagtatanim ng ubas na ito po yung kadalasang ginagamit na seedling bag. Yan po, 3x3x10. At syempre po ang sunod po natin kailangan yung cuttings mismo o cutting. Mas maganda po na ang cutting ay nasa pencil size na yung laki ng cuttings. At piliin nyo po yung isang ruler o 10 inches na haba nitong cuttings. At siguraduhin nyo po na mas maganda po yung gamitin nyo yung cuttings ay yung matured na, para po malaki po yung tsansa na siya ay mabuhay. At sunod po nating kailangan sa pagtatanim ng ubas ay syempre po yung lupa dito po. Nilagay ko dito sa latang ito, hindi, plastic can na ito. Mas maganda po na gamitin yung lupa ay yung nakumpos na, yung galing sa raw materials, mga basura. Diyan po ang mas magandang gamitin na lupa na pagtatamnan ng ubas. At lagyan nyo na rin po ng carbonized rice hull o rice hull, kahit hindi po carbonized. Basta po isama po dyan ninyo para palagi pong kondisyon yung yung lupa o napapanitili nito yung buwaghag ng lupa. Yan guys, at simulan natin ang pagtatanim. Una po ay kailangan nating lagyan ng lupa ang ating gagamiting seedling bag. Yan. Yan, tama lang po, hindi naman pa tawag dito punuin, kasi po para may hindi po mapaw yung tubig pag tayo ay magdidilig na. Ganyan guys, kita nyo guys. Yan, ganyan ba natin yun guys. At pagkatapos yan, ang dali lang po, kunin yung cuttings at itusok. Yan, maghintay po kayo ng ilang buwan para po tumubo yung tawag dito, dahon. Yan. Once na po tumubo yung dahon na, ibig sabihin success po yung ating pagtatanim. At hindi ko po masasabing sure na mabubuhay siya, kasi pwede rin mag-dieback, kasi 50-50 po yung chance kung ito ay mabuhay. Kasi kahit na may mga dahon na, ay pwede rin siyang mamatay, lalo kung ito po ay palaging nasasagi ng hayop o ng tao, ay pwede po siya mamatay. Kaya much better po na ilagay po ito sa pinaka safest place kung saan wala pong masyadong dumadaan na tao
o mga hayop. O kaya mas maganda po ay balutin ninyo o tawag dito, lagyan ninyo ng harang para po safe na safe yung inyong magiging tawag dito seedling o rotted grapes. At sabi ko nga, pagkalipas po ng ilang buwan ay pwede na pong tumubo yung dahon. Sa ganyang stage, masasabi nyo na pwede nang siyang mabuhay. At after several months ay ganito na po yung mangyayari. Yan, ito pang sample cuttings at nabuhay naman po. Yan, sa palagay ko 100% na itong mabubuhay kasi humaba na yung dahon at sigurado naka-establish na po yung roots niya o yung ugat nito at pwede na po. At yan nga po guys, ugalin nyo po na bago nyo diligan, make sure na sabi nga, hindi naman po araw-araw dinidiligan ito. Pag nakita nyo medyo tuyo na yung lupa ng tinanim yung lupa ng tinamnan ninyo ng ubas, ay diligan nyo. Hindi po araw-araw kasi may chance po na mamatay ito at sayang po ng effort natin. And guys, at kung gusto nyo guys na bumili ng seedling ganito, rooted grapes o cuttings, PM nyo lang po ako o i-chat po ninyo ako kung gusto po ninyong bumili nito o i-try ang pagtatanim ng ubas. Napakaganda guys ng pagtatanim ng ubas kasi ito po, once na mamunga na ay 3 times o 2 times o 3 times a year pwede po kayong mag-harvest. Wala pong season, continuous po ang inyong pag-harvest. Yan guys, walang season ng grapes. At yan nga po, wag po kayong matakot kasi dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, kahit saan man po lupalop ng bansa, ay pwede pong mabuhay ang ubas. Opo, lalo po itong mga sample dito, itong aking mga tinam dito sa ating maliit na ubasan, ay may 7 na po ako na variety. Yan po ay nanggaling kay Mr. Eds o Sir Edwin Buqueron, na kung saan marami po siya mga seedling bag at mga seedling rooted na nagbibili, na kung saan doon po ako bumili ng iba't ibang variety na nakatanim dito sa aking ubasan. Yan guys. At siya nga pala guys, once nga palang naitanim na to, kailangan nyo pong diligan. Yung talagang nababasa po yung para continuous po yung pagtubo. Yan guys. At ilagay nyo po ito sa pinaka safety lugar kung saan di siya masasayang. Guys, hanggang dito naman, sana nagustuhan nyo po ang video ito. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, ay hit naman po ang like button, paki-subscribe na rin po ako at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang videos. God bless, salamat, bye bye.